So, ito, no? Kumakalat ito, nagvo-viral ito. Sabi dito, no? Kasi nasunog yung Landers store sa Fairview eh. Na sunog, umabot ng fifth alarm. Ngayon, tinuturo na naman si Rudy Baldwin na nahulaan niya daw, no? Ito yata yung hula ni Rudy Baldwin eh. I think January 20. January 20, 2026, Fairview pa yung spelling. Yung spelling nga na Fairview, hindi mo nahulaan eh. Joke lang. Fairview Vision. Mga taga Fairview, masyadong malawak at malaking sunog ito. Hindi ito kalayuan sa KFC. Meron akong nakikitang seafoods na restaurant at may nagtitinda ng milk tea. Malawak ang sunog na to na halos umabot ng ilang alarm. Mga taga Fairview, 3 sunog ang nakita ko na nangyari pa lamang. Ang isang sunog ay lugar ito kung saan nagsisimba ang mga tao. Mahirap man paniwalaan, ngunit isang simbahan at 2 chapel. Hindi naman pala supermarket yung nakita eh. Dahil sinabi lang na Fairview. Nakita ko masusunog pa lamang, kaya maging maingat kayo sa lahat ng bagay na naging sanhi ng sunog. At ang isa pang sunog ay kalapit lang sa mall. Ito. At may nakita akong paradahan ng tricycle, mga taga-Tondo. Ba't napunta na sa Tondo? Mag-ingat at huwag basta magtiwala kahit kanino. May nakita akong 2 krimen na mangyayari pa lamang. Diyos ko! Krimen na... Come on. Kailan ba nawawala ng krimen sa Tondo, sa Manila, sa isang taon? Hindi mo naman sinasabi yung date eh. Itong taong 2020, karamihan ng mga suspect ay walang takot na sila ay makulong. Kaya nga nag-commit ng crime eh. Siyempre walang takot makulong at walang tingnan natin yung mga highlight So ito 'yon. Tingnan mo, nag-cherry pick sila do sa nahula eh. Ang mga highlight lang dito sa nahulaan sa Fairview daw, malaking sunog ito. Halos umabot ng ilang alarm. Sa lahat ng mga bagay na maging sanhi ng sunog at isa pang sunog ay kalapit lang sa mall. May nakita akong paradahan ng tricycle. Pero ang nakalimutan nyo na yung sabi niya kasi dito, hindi to kalayo sa KFC. Meron ako nakitang seafoods na restaurant na may nagtitinda ng milk tea. Malawak ang sunog na to, halos umabot ng ilang alarm. Yun lang highlight nyo. Kasi itong seafood na restaurant na to, irrelevant to, hindi nyo na to pipili. Ang pipiliin nyo lang yung tumama. Confirmation bias. 'Di ba? Mga taga Fairview, 3 sunog ang nakikita daw. 3 daw yung sunog na nakikita. Ang isang sunog, lugar ito kung saan nagsisimba. 'Di ba? Yun ang una. Mahirap man paniwalaan, ngunit isang simbahan at 2 chapel. So yun yung 3 masusunog. Wala naman sinasabing supermarket eh. 'Di ba? Yung sinasabing sa lahat ng bagay na maging sanhi ng sunog at isa pang sunog ay kalapit lang sa mall. Pero hindi naman sinasabing yung Landers yon. Ang tinukoy na 3 daw na sunog, isang simbahan at 2 chapel. Tama, ano pa yung sinabi? May nakita akong vision ko na isang business area na kung saan basta na lang pumasok at kumitil ng buhay. Mangyari to sa Fairview, kaya mga taga Fairview, kung sakali man na may negosyo kayo, samahan nyo ng dobling ingat. 'Di ba? Confirmation bias ito. Ito just in case na hindi nagkatotoo to. Makakalimutan nyo naman ito eh. Hindi nyo napapansinin ito eh. Kasi nga hindi nangyari. Napansin nyo lang kasi nangyari. Katulad niyan asa na yung yung seafoods restaurant na yon? Hindi kalayo sa KFC at meron ako nakitang seafood restaurant.
at may nagtitinda ng milk tea. O asa na yung mga yon? Hindi nangyari, kaya inalis nyo na yan. Pinili nyo lang yung tutugma dun sa nangyari. 'Di ba? Actually, tingnan natin yung page ni Rudy Baldwin, Marami pang hula yan, kaya lang hindi nyo pinapansin kasi nga hindi pa nangyayari. Tapos pinagmalaki na ni Rudy Baldwin ngayon. Puro mga screenshot niya na, Sabi niya dito. Halos kakabisyon nyo lang, Madam Rudy Baldwin, nangyari na po. Yung sinasabi nyo na kalapit ng mall ang Landers. Wala naman sinasabing ganun eh. Sinasabi kalapit lang ng mall. Di ba? Ito okay, sige. Pagbibigyan naman natin, malay mo na hulaan. Wait lang ano ba ang purpose? Bakit nagpipredict si Ma'am Rudy Baldwin? Ano ba yung purpose niya? Sige, tanggapin natin na nahulaan niya talaga. Bakit siya nagpipredict? Ano ba yung para warningan yung tao? Tama? O may naitulong ba yung hula niya? Nasunog pa rin eh. 'Di ba? May natupok pa ring property na paghandaan ba? Hindi. Alam mo kung bakit? Hindi niya naman kasi sinabi yung date kung kailan mangyayari. Inutil itong hula na to. Kasi yung hula kasi na yan, pwedeng mangyari. Halimbawa ako manghuhula din ako. Sa may bandang EDSA, may nakikita akong madidisgrasya. Markahan nyo to, sinabi ko bandang EDSA. Malapit ito sa sa isang mall sa EDSA. May madidisgrasya. Yan ang prediction ko. Wala akong psychic powers pero itaga mo sa bato one of these days may mangyayaring disgrasya nga sa EDSA na malapit sa mall. Pwede kasing mangyari yun anytime Pwedeng bukas, pwedeng sa linggo, pwedeng sa isang buwan, pwedeng sa isang taon. 'Di ba? At pag nangyari yun, babalik kayo, ito sinabi ni Bungo na nagkatotoo nga. Shotgunning kasi itong sinasabi niya. Pinipili nyo lang dito yung mga nagkatotoo. 'Di ba? Kung gusto niya makatulong, sabihin mo yung date. Dahil kung wala kang sasabihing date, inutil ito. Kaya nga ang purpose para balaan mo yung tao, 'di ba? Paano mo babalaan? Hindi mo alam kung kailan mangyayari. Ganun din. Parang sasabihin ko dito, napipredict ko may mangyayaring lindol. Pero hindi ko sasabihin ng date. Sa tingin mo, makakahanda yung mga tao doon sa sinasabi mo lindol? Hindi. Normal lang naman na magkaroon ng lindol talaga Katulad ng sinabi ko, pwedeng bukas. Pwedeng sa isang araw. Pwede sa isang buwan, sa isang taon. As long as na wala akong sinasabing date, valid yung mga hula ko. May huhulaan ako. May artistang papanaw. Isang babaeng artista na sikat na papanaw. Mark my word, may mangyayaring ganyan. May mangyayari naman talagang ganyan. Kaya lang, hindi ko lang sinasabi yung date kung kailan. Doon tayo magkakatalo sa date. Baka naman wag naman sana may mangyaring pumanaw na artistang babae bukas. Sabihin nyo may psychic ako. Wala ako psychic. Random lang yun. Nakukuha nyo ibig ko sabihin? Diba? Napipredict ko bukas uulan. Kapag umulan bukas, maaalala nyo ko. Ito yung sinabi ni mo. Pero pag hindi umulan, makakalimutan. Hindi kasi nangyari Confirmation bias yun. Ngayon, kung maniniwala kayo dyan, go ahead. No?
Kung naniniwala kayo dyan, anong naitulong nitong hula niya? Pakisagot. May naitulong ba to? Kasi kung may maitutulong to, dapat hindi na matuloy ang sunog na yan dahil nabalaan na ni Rudy Baldwin eh. Nangyari pa rin eh. Di ba? May pagka-paradoxical yung ano, no? May pagka-paradox yung ano, yung sitwasyon. Kasi kung mahuhulaan mo na mangyayari ang sunog, let's say, sabi mo, kailan ba nangyari to? O let's say, mangyayari ang sunog bukas, January 29, alas 7, sa gasolinahan, sa Mabini Street, blah blah blah, di specific ano. Siyempre, aabangan ng tao yon. Mag-iingat na sila doon, wala na mangyaring sunog. 'Di ba? Pero kung halimbawa nangyari talaga yung sunog, bahala kayo, no? Yun, ano nangyari? Yun eh. Wala din to eh. Kahit kayo, kaya nyo rin mag-predict eh. Sabihin nyo, may lulubog na barko. Meron talaga lulubog na barko sa future. As long as na hindi nyo sinasabi yung date, mangyayari yon. Kasi ang ating mundo ay punong-puno ng possibilities. Hindi ba wawala yun? Ano ba nga pwedeng hulaan? Magkakagera. Sa isang bansa sa Asia magkakaroon ng gera. Hintay ka lang, meron magkakaroon. O meron na yata ngayon eh. 'Di ba? Dapat yung mga kung maghuhula, may date. Ngayon, kung walang date, kahit pa sabihin mo totoo na vision mo, pero wala ka namang maibibigay na date, hayaan mo na lang. 'Di ba? Kung halimbawa na predict mo may babagsak na eroplano, wag naman po sana. May babagsak na eroplano. Kung hindi mo masasabi kung kailan yon, shut up ka na lang. Kasi ang mangyayari nung pag-aalalahin mo lang yung mga tao eh. 'Di ba? Hayaan mo na lang sila mabuhay ng matiwasay hanggang sa huling araw nila. Kesa yung paalalahin mo, wala ka kasi na itutulong na ito. Kayong dalawa ni Sir J. Costura, wala kayo natutulong. Hanggat hindi nyo sinasabi yung date, wala kayong maitutulong sa mga tao. So yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.